Biglang napadaing at umubos si Sorayang habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Dahil sa bigat ng ginagamit na kapangyarihan, bumagsak siya at tumalsik ang dugo sa sahig habang ipinapaliwanag na matagal nang umabot at narating ng kanyang kaisipan ang antas ng ganap na demonyo, ngunit ang kanyang katawan at sariling lakas ay hindi kayang sumabay at makasunod dito. Sa gitna ng kanyang paghihirap, binanggit niya ang kanyang galit at pagkadismaya sa sariling katawan, at inamin na ang kanyang ginagawa at nililika ay hindi pagganap at perpekto. Muling umubos siya habang patuloy na tumutulo ang dugo, at ang kanyang mukha ay napuno ng pinaghalong damdamin ng pagsisikap at pagtanggap sa katotohanan. Sa kabila ng lahat ng yari, mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang sandata habang ang liwanag ay bumabalot pa rin sa kanyang paligid. Sa gitna ng matinding alon ng enerhiya at usok, makikita ang anino ni Gang In na nakatayo habang puno ng galit na nagsasalita at tinatawag na hamak at walang hiya ang kanyang kaharap dahil sa ginagawa nito. Mula sa kinaroroonan niya, nakatingin si Sorayang habang iniisip at sinasabi sa sarili na tila nawala na sa katinoan at katinoan ng isipan ang kalaban, at hindi na niya nakikita ang talino at kakayahang isang mahusay na mandirigma na una niyang nakita rito noon pa man. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagtataka habang tumutulo ang pawis at dugo mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa galaw ni Gang In. Nakita at napagtanto ni Sorayang na nakayanan at nakaligtas pa rin si Gang In kahit na tinanggap at hinarap nito ng buo at diretsyo ang lakas ng kanyang huling atake. Ipinaliwanag pa niya na kaya nitong tiisin at labanan ang ganitong kapangyarihan ay dahil balanse at magkakapantay ang antas ng kanyang panloob na lakas, sining ng pakikipaglaban, at katatagan ng katawan, isang ganap na pagkakapantay-pantay ng lahat ng kakayahan. Dahil dito, nagsalita si Gang In at inamin na bagamat malayo na ang kanyang narating at natutunan, nananatili pa rin siyang kulang at hindi balanse ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay puno ng pagkamangha at hindi paniniwala na nagtanong siya at sinabing paano at bakit ang isang katulad niya ay nakagagawa at nakagamit ng sining ng pagkontrol sa espada gamit ang kaisipan at lakas. Habang mabilis na gumagalaw at tumatalon sa himpapawid, napabulala si Gang In at sinabing hindi ito maaari at hindi ito katanggap-tanggap na mangyari. Habang mahigpit na hawak ang espada, inamin ni Sorayang sa kanyang sarili na maaari siyang mapahamak at mamatay kapag tinamaan siya ng susunod na hagupit nito, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya atras at gagawin ang lahat upang makapaghiganti at magwagi. Sa isang matinding kilos at sigaw, sumugod si Sorayang habang nakataas ang kanyang espada at buong puwersang sumisigaw na kailangan at tiyak na mapapatay niya si Gang In sa pagkakataong ito. Sumagot si Gang In habang siya rin ay sumusugod ng paitaas at sumisigaw na tumahimik ito at itigil na ang mga sinasabi nito. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga lakas at puwersa, ipinaliwanag ni Sorayang na ang kanyang natatanging sandata na tinatawag na mata ng multo at nagniningning na espada ay ginawa at nilikha upang matulungan siyang makamit at makabisado ang sining ng pagkontrol sa espada gamit ang kaisipan at ang sining ng paggamit ng isip bilang talam, ang pinakamataas at sukdulan na antas ng kasanayan sa paghawak ng espada. Ang paligid ay napuno ng magkahalong kulay pula at asul habang naglalaban ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil dito, lalong nagulat at nagtanong si Sorayang kung ibig bang sabihin ay ang taong ito ay gumagamit at nakagagawa ng teknikang mas mataas at mas mahusay pa kaysa sa sining na mata ng multo at nagniningning na espada na itinuturing na dakila. Muling inulit niya sa kanyang sarili ang kanyang matinding kagustuhan at kailangang mapuksa at mapatay ang kaharap. Habang sila ay patuloy na naglalaban sa gitna ng matinding liwanag at ingay, ang buong paligid ay yumanig dahil sa tindi ng kanilang tunggalian. Kasabay nito ay mabilis niyang hinanda ang kanyang paa. Sa isang mabilis na kilos, sumugod si Sorayang at humampas gamit ang kanyang paa, na tumama sa mukha ni Gang In at nagdulot ng matinding ugong at paglabas ng enerhiya. Napadaing si Gang In dahil sa lakas ng hagupit. Napabulala si Gang In at tinawag na hamak at walang halaga ang kanyang kaharap, habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit at puot. Ang mga bakas ng sugat at pagod ay makikita sa kanyang mukha. Lalo siyang nagalit at sumigaw, tinutukoy na marumi at hindi marangal ang paraan ng pakikipaglaban na ginagamit ng ikatlong batang Panginoon, at nagbanta na tiyak na papatayin niya ito dahil sa ginagawa nitong pandaraya. Habang malakas na siyang umatake, ngunit naiwasan lang ni Sorayang ang atake. Sa kabilang banda, napagtanto ni Sorayang na dahil sa kakulangan na ng kanyang panloob na lakas sa kasalukuyan, wala na siyang kakayahang pigilan at harangan pa ang kalaban. Inamin din niya sa kanyang sarili na matagal-tagal na rin mula noong huling beses niyang naramdaman na talagang malapit na siyang mamatay, at nagtanong kung ito na ba talaga ang kanyang huling sandali, habang pilit na dumpensa sa mga atake. Muling sumugod si Gang In ng buong lakas, na ang kanyang sandata ay tumaman ng diretsyo sa katawan ni Sorayang, na nagdulot ng matinding paglabas ng dugo at ugong ng puwersa.
Napadaing ng malakas si Sorayang dahil sa tindi ng sakit at bigat ng pagtama, habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig at noo. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at mabigat habang unti-unting kumalma ang kanyang damdamin, bagamat nananatili pa rin ang mga bakas ng sakit at pagod sa kanyang mukha. Habang nakatayo ng mag-isa sa gitna ng bakas ng labanan, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa sa sandaling ito. Naalala niya na mula pa sa simula hanggang ngayon, ang tanging layunin at hangarin lamang niya sa pakikipaglaban ay ang mapuksa at mapatay ang kanyang kaharap. Napagtanto niya na sa kanyang ginagawa at kilos, nagiging katulad at gumagawi na siya sa mga taong kanyang kinapopootan at kinasusuklaman ng lubusan noon pa man. Samantala, makikita si Gang In na muling sumusugod mula sa malayo, bumabalot ng asul na liwanag at puno ng matinding puot at determinasyon na tapusin na ang labanan. Habang nakatitig ng matalim, nagtanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba dapat na ang pag-iingat at pagtatanggol sa sarili ay mas mahalaga at nasa unang prioridad kaysa sa anumang misyon at tungkulin, at kung hindi ba dapat na ang pananatiling buhay at kaligtasan ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Naalala niya na noong una pa man, ang kanyang sariling buhay at kaligtasan ang itinuturing niyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling ito, matagumpay na nakaatake si Gang In sa kanyang katawan. Dahil sa mga kaisipang ito, muling siyang nagtanong sa kanyang sarili at nagtataka kung ano nga ba ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaban ng ganito kat hindi at nagbubuwis ng sariling buhay. Kung ang dating paniniwala niya ay iba sa kanyang ginagawa ngayon, ang kanyang katawan ay may malaking hiwa na sa pag-atake ni Gang In sa kanya. Sa kabilang panig, ngumisi si Gang In habang nagsasalita at siniguro na dahil sa tindi at bigat ng sugat na tinanggap ng kanyang kaharap, tiyak na hindi na ito makakagalaw at makakagawa pa ng anumang kilos at paglaban. Puno ng kumpiyansa at tagumpay ang kanyang tinig habang tumatawa ng mahina at idineklara na sa wakas ay kanya na ang tagumpay at siya na ang nagwagi sa labanang ito. Sa kanyang isipan bumalik ang imahe ni Ilryong na matagumpay niyang natalo. Muling siyang nagsalita at sinabi na ito ang dahilan kung bakit dapat sana ay iniwan na lamang siya nito at hindi na siya ginalaw at pinakialaman pa. Idinagdag pa niya na kinapopootan niya ang pakiramdam na may kumukuha at umaagaw sa kanyang pakay at bagay na dapat ay sa kanya lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya ang isang tinig na nagpapaalala sa kanya na huwag niyang kalimutan at pabayaan ang kanyang tunay na pagkatao at kung sino talaga siya, habang ang mga dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga sugat habang sinusubukan niyang intindihin at alalahanin ang kanyang tunay na layunin at pagkatao. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon at puno ng puot at matinding damdamin habang binibigkas ang isang pangalan na Goldie. Kasabay ng pagkabagsak niya sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang pagod at mga sugat na natamo sa labanan nila ni Gang In. Biglang lumitaw si Goldie mula sa labanan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng matindi at nakatuon ng diretso sa harapan, habang ang ugong ng kanyang paglabas ay parang kulog na yumanig sa buong paligid. Sa ibang bahagi ng lugar, dumating na si Gugo sa harap ng Juska, kasabay nito ay may kakaibang liwanag ang bumabalot sa buong lugar. Puno ng pagtataka at pagkamangha, nagtanong si Gugo kung ano ang uri ng liwanag na iyon at kung ano ang nilalang na lumitaw, habang marami pang ibang tauhan ang makikita sa likuran niya na mabilis na gumagalaw at tumatakbo, ang lahat ay nakatingin sa direksyon ng liwanag na iyon, puno ng pag-aalinlangan at takot sa hindi nila maunawa ang pangyayari. Agad na nagbigay ng utos si Gugo at sinabing maghiwa-hiwalay sila at hanapin agad ang ikatlong batang Panginoon, habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo dahil sa kaba at pagmamadali. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Goldie ang kanyang napakalaking paa na may matatalim na kuko, na tumama ng malakas sa sahig at nagdulot ng matinding pagyanig at pagkabasag ng mga bato at lupa. Kasabay nito ang kanyang mga ngipin ay matatalim habang nakabuka ang bibig na tila handang umatake at umungal. Ang kanyang mga mata ay lalong nagningning ng matindi, kulay asul at lila, na puno ng buhay at kapangyarihan. Nakaharap ni Goldie ang mga tauhan ni Gang In habang nagninangas na sa lakas at galit, kasabay nito ay mabilis silang nang handa para umatake. Muli itong lumukso paitaas, na ang kanyang katawan ay lumilikha ng matinding alon ng enerhiya at hangin. Ang mga tauhan sa paligid ay napadaing at napahiyaw dahil sa gulat at sakit habang tinatamaan ng puwersa ng kanyang paggalaw. Ang grupo ng mga tao ay nakatayo ng magkakaharap at puno ng pagtataka at takot habang nakatingin sa nilalang, at nagtanong sila sa isa't isa kung ano ang uri ng nilalang na sorong iyon at kung paano ito nagkaroon ng ganyang kapangyarihan. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Umakyat si Goldie sa pinakataas na bahagi ng bubungan ng malaking gusali, habang ang paligid ay napuno ng kulay asul at lila na liwanag at kakaibang enerhiya na bumabalot sa buong kalangitan. Ito ay umungal ng napakalakas,
na ang ugong ay umabot sa lahat ng sulok ng lugar at yumanig sa bawat bahagi ng palasyo. Sa ibaba, makikita ang grupo ng mga tauhan na nakatingin paitaas, puno ng pagkamangha at takot sa nilalang na kanilang nasasaksihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng magkaibang kulay habang nakatingin sa ibaba. Ang mga tao sa ibaba ay nanlalaki ang mga mata at nananatiling walang kibo habang tumititig sa nilalang habang dahan-dahan nagbabago ang kanilang mga mata. Lalo silang nabigla at naguluhan habang patuloy na nakatingin, na ang kanilang mga mukha ay napuno ng halo-halong damdamin ng takot at pagtataka habang ang liwanag ay patuloy na tumitindi at kumakalat sa paligid. Ang buong paligid ay napuno ng makulay na liwanag na nagmumula sa itaas, na mga sinag ng iba't ibang kulay na patungo sa kalangitan. Ang ibang mga tauhan ni Gang In ay nagsimulang magpakita ng puot at galit habang nakatingin sa isa't isa, na ang kanilang mga mukha ay nagbabago at nagpapakita ng hindi maunawa ang damdamin habang ang liwanag ay tumatama sa kanila. Lalo pang tumindi ang kanilang galit at puot, habang sila ay nakatingin sa isa't isa na parang mga kaaway, at ang kanilang mga ngipin ay nakakuyom at mga mata ay nanlilisik. Sa gitna ng kaguluhan, nagtanong si Dumpil ng puno ng pagkalito kung ano nga ba ang nangyayari at kung paano ito naganap, habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay napuno ng hindi paniniwala sa kanyang nakikita. Idinagdag pa niya na hindi siya makapaniwala sa mga pangyayaring kanyang nasasaksihan, dahil labis itong kakaiba at nakakatakot para sa kanya. Napagtanto ng lahat na ang mga mandirigma ng palasyo ng espada ay nagsisimula ng maglaban at magpatayan sa isa't isa, na parang sila ay nabaliw at nawala sa katinoan. Ang mga espada ay nagkakabanggaan at nagkakahiwaan, ang mga dugo ay kumakalat, habang ang ugong ng kanilang paglalaban ay naghahalo sa ingay ng liwanag at enerhiya na bumabalot sa buong lugar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at puot na hindi maunawaan. Agad na sumigaw at nagbigay ng utos si Raisin, na sinasabing umatras at lumayo agad ang mga bantay ng kahariang dagat upang hindi sila madamay sa kaguluhan, habang sa paligid ay patuloy ang labanan at pagkagulo ng mga dating magkakampi. Nakamasid si Raisin sa paligid habang patuloy na nagaganap ang kaguluhan, at napansin niyang ang mga mandirigma ay humahampas at sumusugod sa kanilang mga dating kakampi na parang wala silang nakikilala. At tila ang layunin nilang lahat ay pumatay ng sinumang nasa kanilang harapan. Binanggit din niya na kahit gumagamit sila ng mga espada, hindi naman nila ginagamit ang mga tamang pamamaraan at sining ng pakikipaglaban na dapat ay natutunan nila, kundi basta na lamang sila nananakit ng walang ayos at tamang paraan. Sa gitna ng labanan, lumapit si Dumpil at nagsalita kay Raisin. Tinawag ito sa kanyang titulo bilang pinuno ng Geogeong, at sinabing kahit hindi niya alam ang tunay na dahilan ng lahat ng ito, malinaw naman na hindi ito maganda at nakapipinsala. Iminungkahi niya agad na kailangan nilang mailabas ang lahat ng kanilang mga tauhan mula sa lugar na iyon bago pa sila madamay at mapahamak din, habang sila ay patuloy na umiiwas at lumalaban sa mga mandirigma sa paligid. Agad na sumigaw si Raisin at nagbigay ng malinaw na utos na umatras at lumayo na ang lahat ng naroon, at inulit pa ito ni Dumpil ng mas mariin na magtungo na sila sa ligtas na lugar at umurong palayo sa panganib. Ang kanyang tinig ay malakas upang marinig ng bawat isa. Sa ibang bahagi, mabilis na bumaba si Gugo at dumapo sa sahig, na ang kanyang mga kamay ay dumampi sa lupa habang ang mga piraso ng bato at alikabok ay lumilipad dahil sa lakas ng kanyang pagdating. Puno ng pagkamangha at gulat, nagsalita siya sa kanyang sarili at sinabing hindi siya makapaniwala sa mga pangyayaring kanyang nasasaksihan, dahil labis itong kakaiba at hindi inaasahan. Ang kanyang mukha na puno ng halo-halong damdamin habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa patuloy na paglalaban at pagpapatayan ng mga tao sa paligid. Napagtanto niya at binanggit na ang buong lugar ay naging isang malawakang pagdanak ng dugo at walang tigil na pagpatayan, habang sa kanyang paligid ay nakikita ang mga taong naghahampasan ng espada at nagkakasugatan ng walang habas. Muling narinig ang mga sigaw at daing ng mga nasusugatan at namamatay, habang ang dugo ay tumalsik at kumalat sa lahat ng direksyon kasabay ng bawat hagupit at tagos ng mga sandata. Biglang ulan ng malakas, kasabay ng patuloy na sigawan sa labanan. Sa ibaba, makikita si Gang In na nakatayo at nakatingin sa paligid na puno ng mga bangkay at sugatan, habang ang mga ugong at tunog ay patuloy na bumababa mula sa itaas. Puno ng pagkalito at galit, sumigaw siya at nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa nilang lahat at bakit sila nagkakaganito, habang hindi niya maunawaan ang dahilan ng kanilang pag-uugali at pagpatayan. Lalong lumaki ang kanyang pagtataka habang nakikita ang patuloy na pagkagulo at pagbabago ng paligid, at nagtanong siya muli ng puno ng pagkalito kung ano nga ba ang nangyayari at paano ito naganap. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, nakatayo si Gang In sa tabi ni Goldie, habang ang mga ugong at tunog ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nakatingin si Gang In kay Goldie na hindi maunawaan kung ano ito at kung ano ang papel nito sa mga pangyayari.
Habang nakatingin sa paligid kung saan nakahiga ang katawan ni Sorayang, napagtanto at nagtanong si Gang In kung ang lahat ng kaguluhan at pagdanak ng dugo ay dulot lamang ng nilalang na ito, binanggit din niya na ito ay hindi isang tunay na nilalang na may sariling katawan at buhay, kundi isang bagay na mas malalim at mahiwaga. Lalo niyang napagtanto at ipinaliwanag na ang nilalang ay isang anyo at katawan ng kapahamakan at sakuna, isang bagay na nababasa lamang at naririnig sa mga lumang kwento at alamat na matagal nang nakalimutan ng karamihan. Puno ng pagkamangha at takot, nagtanong si Gang In ng mariin at puno ng pagkalito kung ano nga ba talaga ito at kung ano ang tunay na kalikasan at kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pangalang Goldie na binigkas sa paligid, napalingon si Gang In sa direksyon ng tunog, habang ang paligid ay nagbago ng kulay at puno ng liwanag at usok. Sa ibang bahagi, makikita ang katawan ni Sorayang na nakahiga, habang ang kanyang paligid ay bumabalot ng kulay pulang liwanag at enerhiya. Ipinaliwanag na ito ay isang makasaysayang nilalang na nagbabantay at nagtatanggol sa nag-iisang punso ng kawayan, isang lugar na kilala lamang sa mga sinaunang kwento. Puno ng matinding pagtataka at hindi paniniwala, sumigaw si Gang In at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari at kung paano ito posible. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikita ang mga pangyayari, at ang kanyang katawan ay halos hindi makagalaw dahil sa gulat at takot. Muli siyang nagtanong sa kanyang sarili kung nabuhay ba muli at bumalik sa buhay ang taong inaakala niyang kanyang napuksa na at napatay. Nakita niya ang pagbabago sa katawan ng ikatlong batang Panginoon habang ito ay napapaligiran ng pulang liwanag at mga ugong ng kapangyarihan. Ang sahig ay lalong nagkabasag at nagkakawatak-watek, at ang hangin ay puno ng puwersa na tumatabig sa lahat ng nakaharang. Hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari at paano ito posible. Unti-unting bumangon si Sorayang mula sa sahig habang humihinga ng malalim at mabigat, ang kanyang katawan ay bumabalot ng matinding pulang liwanag at enerhiya, habang ang mga sugat at galos ay makikita pa rin ngunit tila hindi na ito nakakaapekto sa kanya. Napansin at napagtanto ni Gang In ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Sorayang, at nagtanong siya sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng ganyang anyo at damdamin na makikita rito. Nakita niyang ang kabataan ay puno ng labis na ligaya at kasiyahan, tila nasa sukdulan ng kaligayahan habang nakaharap sa kanya si Sorayang. Habang nakatuon ang pansin sa katawan ni Sorayang, napabulala si Gang In dahil sa matinding gulat at hindi paniniwala sa kanyang nakikita. Ang mga sugat at galos na dapat sana ay nakamamatay at hindi magagamot ay unti-unting naglalaho at naghihilom sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lalo siyang namangha at napagtanto na ang lahat ng pinsalang tinanggap ni Sorayang ay mabilis na nawawala at nagiging maayos muli, na parang walang nangyaring labanan at pagdurusa. Dahil sa nakita, napagtanto ni Gang In ang matinding panganib na dulot ng kanyang kaharap, at naisip niya na hindi siya maaaring manatili at lumapit pa rito kahit kaunti. Napagdesisyonan niya agad na kailangan niyang umalis at lumayo sa lalong madaling panahon dahil sa takot at pagkaunawa na wala siyang kakayahang harapin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa kabilang panig, nakatayo si Sorayang na bumabalot ng matinding pulang liwanag at enerhiya na tumataas hanggang sa kalangitan. Naisip at napagtanto ni Gang In na ang tanging tamang hakbang na dapat gawin ay ang huwag na huwag siyang makipaglaban at sumugod pa rito, dahil alam niyang tiyak na mapapahamak lamang siya kung gagawin niya ito. Biglang sumigaw ng napakalakas si Sorayang, na ang ugong ay parang kulog na yumanig sa buong paligid at umabot sa lahat ng sulok ng lugar. Mula sa kanyang katawan ay lumabas at umakyat ang isang napakalaking alon ng pulang enerhiya at liwanag na tila walang katapusan ang taas at lawak. Ito ay bumalot sa buong paligid at nagdulot ng matinding pagyanig sa sahig at hangin, habang si Gang In ay nakatayo sa ibaba na puno ng takot at pagkamangha. Napagtanto at napabulala si Gang In dahil sa matinding gulat habang nararamdaman at nakikita ang isang hindi kapani-pani walang malakas na alon ng panloob na lakas na dumaan at tumama sa kanya. Ang lakas na ito ay higit pa sa anumang kanyang naramdaman at nakita noon, at halos matabig siya pabalik dahil sa bigat at tindi nito. Lumutang si Sorayang sa gitna ng umiikot na pulang enerhiya, na napapaligiran ng mga espada na lumilitaw at lumulutang din sa hangin kasama niya. Kasabay nito ay mahigpit niyang hinawakan ang isa sa mga espada, na may kasamang matinding ugong at tunog ng pagdidiin. Nagsalita si Sorayang at binanggit na ang sining ng pakikipaglaban at pamamaraan na ginamit ni Gang In ay medyo nakadismaya at kulang sa antas na inaasahan niya. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, makikita ang mga piraso ng bato at materyales na lumilipad, kasabay ng mga ugong na tila yumanig sa buong paligid. Lumutang si Sorayang sa gitna ng lahat ng ito, na nakataas ang isang malaki at matalim na espada habang napapaligiran ng iba pang mga sandata na lumilipad rin sa hangin. Nagsalita siya at sinabing ipapakita niya ngayon ang tunay na kakayahan at lakas na wala pa silang nakikita noon pa man. Ang kanyang katawan ay bumabalot ng matinding pulang liwanag at enerhiya, habang si Gang In ay nakatayo sa ibaba at nakatingin ng paitaas.
Tinitigan ni Sorayang si Gang-in, habang sinasabing ito ang tunay at totoong hangin ng impyerno, isang kapangyarihang higit pa sa anumang inakala at narinig nila. Si Gang-in ay nanatiling nakatingin ng paitaas, na ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkalito, at tila wala siyang masabi at maintindihan sa mga nangyayari at sinasabi ni Sorayang. Biglang sumugod si Sorayang at pinakawalan ng atake, na may kasamang napakalakas na alon ng pulang liwanag at enerhiya na sumusunod patungo kay Gang-in, habang si Gang-in ay nakahanda at itinaas ang kanyang sariling sandata upang harapin ang darating na atake. Kasabay nito ay sumigaw ng malakas si Gang-in dahil sa hirap at puwersang kanyang nararamdaman habang sinusubukang harapin at pigilan ang atake. Habang dahan-dahan siyang nagkakawatak-watek, at dahan-daang naging alikabok sa lakas ng atake. Sa paglipas ng lakas at alon, si Sorayang na lang ang nakatayo sa gitna ng lahat ng pagkawasak, hawak ang kanyang espada habang ang pulang liwanag ay patuloy na kumakalat mula sa kanya at sa sahig, ang mga bakas ng kanyang kapangyarihan ay nakaukit sa paligid, at ang tanawin ay nagpapakita ng lawak at laki ng pinsalang nagawa ng kanyang atake, ang mga ugong ay unti-unting humuhupa ngunit naiwan ang matinding pakiramdam ng takot at pagkamangha. Sa di kalayuan, nakatayo ang dalawa na nakamasid sa lahat ng ito, at si Dumpil ay napabulalas at tinawag ang pangalan at titulo ni Sorayang bilang Batang Panginoon, na puno ng gulat at pagkamangha sa kanyang nakikita. Sa ibang bahagi, napabuntong hininga si Gugo at napabulalas dahil sa hindi paniniwala at pagtataka sa lahat ng kanyang nasaksihan. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, makikita ang pares ng mga paa na nakatayo sa ibabaw ng makintab na sahig na nababalot ng mapulang liwanag at refleksyon. Sa gitna ng malawak na karagatang ito ng dugo at ulan, isang napakalaki at matingkad na pulang bulaklak ng loto ang namumukadkad at lumitaw, sa ibabaw nito ay nakatayo si Sorayang, hawak ang kanyang espada habang napapaligiran ng mga alon ng maitim at mapulang enerhiya na umiikot sa kanya, sa paligid ay nakakalat ang mga katawan ng mga taong naglaban at nagpatayan, kasama ang mga nabaling sandata at mga bakas ng matinding labanan, sinasabing sa dakong ito, sa napakalawak na lupain, lumitaw ang isang nilalang na nagdala ng bagong anyo ng kapangyarihan at takot. Sa di kalayuan, nakatayo si Gogo, ang punong tagapamahala ng hukuman ng batas, kasama ang kanyang ang lahat ay nakatingin ng tuwid sa direksyon kay Sorayang, habang ang ulan ay patuloy na bumabalot sa kanila at sa buong paligid. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkamangha at hindi paniniwala, habang ang mga patak ng ulan at pawis ay sabay na dumadaloy sa kanyang pisngi at noo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatuon ang tingin sa nilalang na nakatayo sa gitna ng bulaklak, at tila hindi niya kayang tanggapin at intindihin ang laki at antas ng kapangyarihang kanyang nakikita. Isa na namang hari ng demonyo ang isinilang at nabuo sa panahong ito sa kanya. Si Gogo ay sumigaw ng malakas at puno ng damdamin, na ang kanyang tinig ay umabot sa lahat ng naroon habang nakatingin ng diretso kay Sorayang. Sa loob mismo ng mata ni Gogo, makikita ang refleksyon at larawan ng pulang bulaklak ng loto na namumukadkad sa gitna ng tubig na tila dugo. Ito ay nagsisilbing tanda at patunay ng pangyayaring kanyang nasaksihan, isang tanawin na mananatiling nakaukit sa kanyang alaala habang buhay. Nakatayo si Sorayang ng buong taas at kumpiyansa, habang ang paligid ay napupuno ng mga alon ng pulang enerhiya at mga piraso ng bagay na lumilipad sa hangin. Biglang yumuko at lumuhad si Gogo habang sumisigaw ng malakas, na sinasabing ang mga banal na katuroan ay hindi dapat kinwestiyon at walang alinlangan, at lahat ng mga demonyo ay dapat yumuko at sumuko sa harap ng bagong kapangyarihang ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Gogo, ang punong tagapamahala ng hukuman ng batas, at nagpahayag ng kanyang paggalang at pagbati sa ikatlong batang Panginoon, na kinikilala ito bilang bagong pinuno at may-ari ng kapangyarihan. Kasunod nito, ang lahat ng kanyang mga tauhan at kasama ay sabay-sabay ding lumuhad at sumigaw ng parehong pagbati at pagkilala sa ikatlong batang Panginoon. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng matingkad na pula, habang ang bawat patak ng tubig ay dumudulas sa kanyang pisngi at mahahabang buhok. Nang magkaharap sila, binanggit ni Sorayang na hindi niya inaasahan na makikita at makakaharap niya ang lalaking ito sa ganitong pagkakataon at lugar. Sumagot naman si Gogo at sinabing ipinadala sila ng punong estratista upang dumating dito, at humingi siya ng paumanhin dahil sa kanilang pagkahuli ng pagdating. Ipinahayag din niya na handa silang tanggapin anumang parusa at kaparusahan na nais ipataw ng kabataan bilang kabayaran sa kanilang pagkukulang. Bahagyang umirap at nagbago ang ekspresyon ni Sorayang habang nakatingin sa nakayukong si Gogo, at sinabing tumayo ito dahil nakakahiya at hindi nararapat ang kanyang ginagawang pagpapakumbaba. Tinanong ni Sorayang si Gogo kung maayos ba at nasa mabuting kalagayan ito matapos ang lahat ng pangyayari. Sumagot naman si Gogo at sinabing ito ang pinakamabuting kalagayan na kanyang naranasan at naramdaman kailanman.
Lumipat ang tingin sa katawan ni Sorayang, kung saan makikita na tanging mga peklat na lamang ang natitira at walang bakas ng anumang sariwang sugat at pasa. Napagtanto ni Gugo at nabanggit na ang lahat ng pinsalang tinanggap niya ay tuluyan ng naghilom at nawala. Lalo namang namangha si Gugo habang nakikita ang bilis at paraan ng paggaling ni Sorayang, at sinabing napakabilis ng kanyang pagbabalik sa dati at paghilom ng mga sugat. Ang bawat bahagi ng katawan ay muling nabuo at naging malakas, na parang walang nangyaring pinsala o pagdurusa. Ang tanawing ito ay higit pa sa karaniwang kakayahan, at nagdulot ito ng mas malalim na paggalang at pagkamangha sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na tulad niya na nakarating na sa pinakamataas na antas ng sining ng pakikipaglaban ng mga demonyo ay may kakayahang gamitin ang sarili nilang likas at panloob na lakas upang mapabilis ang paghilom at paggaling ng katawan. Sa tabi ni Sorayang ay nakatayo si Goldie, na kalmado at matatag, habang ang paligid ay puno ng mga piraso ng bagay na lumilipad dahil sa enerhiya. Sinabi rin ni Gugo kapag ang katawan ay pumasok at umabot sa bagong antas ng kapangyarihan, nagiging posible rito ang mga bagay na inaakalang hindi kayang gawin ng sinuman. Lumapit si Gogo at binati si Sorayang, habang nagpupugay at bumabati dahil sa kanyang matagumpay na pag-abot at pagkamit ng pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng demonyo. Sumagot naman si Sorayang at sinabing sadyang napunta lamang lahat sa tamang ayos at siya ay naging mapalad lamang na mangyari ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Gogo, sinabi niyang dahil sa kanyang nakamit, ay mas lalong lumapit at umusad ang kabataan tungo sa pagiging tunay na tagapagmana at susunod na pinuno ng kanilang samahan. Bahagyang ngumiti at sumagot si Sorayang, at sinabing medyo nakakatawa at kakaibang pakinggan ang mga salitang iyon mula kay Gogo, lalo pa at alam niyang hindi naman siya talaga nito gusto o kinikilala noon pa man. Habang nakatalikod sila sa isa't isa sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, sinabi ni Gogo na mayroon lamang itong maling pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Sumagot naman si Sorayang at sinabing hindi mahalaga kung ano man ang palagay o isipin nito tungkol sa kanya dahil sa totoo lang ay wala naman siyang gaanong interes at pakialam kay Gogo. Lumipat ang usapan sa mga nangyari, at ipinaliwanag ni Sorayang na ang mga taong sumangkop at umagaw sa kapangyarihan ng pamilyang Joksa ay pawang mga tauhan at alagad ng palasyo ng espada. Idinagdag pa niya na halos lahat ng mga ito ay kanyang napuksa at napatay, at isa na lamang ang kanyang iniwang buhay, ang tunay na tagapagmana at susunod na pinuno ng nasabing palasyo. Nagbigay ng utos si Sorayang kay Gogo na iuwi at dalhin nito ang natitirang buhay na tao pabalik sa kanilang samahan, habang sinasabing mayroon pa siyang ibang mga bagay na kailangang asikasuhin at gawin. Agad na sumagot si Gogo bilang pagkilala at pagsunod, at tinawag siya sa kanyang titulo bilang Batang Panginoon. Lumapit si Sorayang kay Rizan at tinawag niya si Raisin, at sinabing nagnanais muna siyang magpahinga sa isang sangay ng kanilang samahan na malapit lamang sa lugar na iyon. Tinanong din niya kung sasama ba si Raisin sa kanyang pagpunta roon. Nagtaka si Raisin at napaisip kung kaya ba nila ay hindi na babalik at tutuloy sa kanilang pangunahing tirahan sa Jeojeong, bagkus ay pupunta muna sa ibang lugar. Pagkatapos ng kanyang tanong, sumagot din siya agad at sinabing sang-ayon siya at sasama, tinatanggap ang pasya at desisyon na ibinigay sa kanya. Habang nakatingin si Gogo sa papalayong anino ni Sorayang, nabanggit niya ang buong pangalan at titulo nito, pang-ikatlong batang Panginoon na si Sorayang. Ipinahayag din niya na ang taong ito ay isang pambihirang henyo, dahil nakamit at narating nito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng demonyo sa murang edad pa lamang, na wala pang sumapit sa kalagitnaan ng kanyang ika-20 taon. Tinitigan ni Gogo ang papalayong anyo ng kabataan habang ito ay lumalakad sa gitna ng malakas na ulan, at naisip nito na bagamat sa simula at sa mga unang yugto ng kanilang buhay ay tila magkatulad sila ng pinagmulan at kalagayan, malaki na ang pagkakaiba nila ngayon. Sa huli ay muling nabanggit ni Gogo na bagamat may pagkakahawig sila noon, sa kasalukuyan ay ibang-iba na ang katayuan at antas ng kabataan kumpara sa kanya. Tumungo na ang grupo patungo sa itinakdang lugar, kasama si Goldie. Si Gogo ay nanatili sandali at pinagmamasdan silang umalis bago sumunod din. Dumating sila sa lugar na tinatawag na sangay ng Yanjo ng banal na samahan ng demonyong makalangit. Sa loob ng isang silid, nakaupo ng payapa at tahimik si Sorayang habang nagninilay-nilay. Naisip niya na kapag ang isang tao ay nakakapasok sa bagong antas ng sining ng pakikipaglaban, kailangan nitong magsikap at magtrabaho upang mapagherian at makontrol ang bagong lakas na nakuha. Ngunit idinagdag niya na dahil sa nakaraan ay narating na niya ang pinakadulo at pinakamataas na antas, ang kapangyarihang ito ay hindi na bago at kilala na niya. Ang kailangan lamang niyang gawin ay manatiling tahimik at magnilay dahil ang kanyang nakamit ay sa pamamagitan ng sining ng demonyo, at kailangan lamang niyang masanay at mapagtibay ito ng lubusan.
Habang nakaupo at nagninilay-nilay ang kabataan, napagtanto at nabanggit niya sa kanyang sarili na ito nga ang tinatawag na pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng demonyo. Sa ibang bahagi ng gusali, nagtanong si Raisin kay Dumpil kung kailan pa nito nakilala at nakasama ang ikatlong batang Panginoon, sumagot naman si Dumpil at sinabing hindi pa ito gaanong matagal, at magdadalawang taon pa lamang mula noong una silang nagkakilala. Tinanggap ni Raisin ang sagot at sinabing nauunawaan niya na hindi nasusukat sa tagal ng panahon ang pagiging malapit ng dalawang tao, ngunit inaakala niyang higit 10 taon na ang nakalipas mula noong sila ay magkakilala. Sumagot naman si Dumpil at sinabing malaki at marami ang nagawang kabutihan at tulong ng kabataan sa kanya, kaya naman kahit maikli pa lamang ang panahon ay matatag na ang kanilang ugnayan. Habang nakatayo at nakatingin sa malayo, naisip ni Raisin na kahit ganun pa man, ang ugnayan nilang dalawa ay tila ibang uri. Pakiramdam niya ay parang nakikita niya ang dalawang kasamahan na sabay na nakaligtas at nakatawid sa matinding digmaan at panganib, sa halip na maging isang Panginoon at ang kanyang tagapagbantay at tauhan lamang. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na ang ikatlong batang Panginoon ay isang taong mapagkakatiwalaan at maaasahan ng lubusan. Biglang nagtanong si Raisin kay Dumpil kung nanaisin ba nitong magpainit at magsanay ng kaunti upang mapawi ang lamig at pagod. Nagtaka at nagtanong pabalik si Dumpil, tila hindi naintindihan at inaasahan ang imbitasyong iyon. Ipinaliwanag ni Raisin na sinabi na simula na sana nila ang pagkain kahit wala pa ito, ngunit sa tingin niya ay hindi nararapat at magandang ugali ang gawin iyon. Dagdag pa niya na nakababagot din lamang ang maghintay ng walang ginagawa, kaya naman iminungkahi niyang magsanay muna sila ng kaunti habang naghihintay. Pumayag at nagpasalamat si Dumpil sa imbitasyon at pagkakataong ibinigay sa kanya. Ang paligid ay napuno ng mga ugong at tunog ng kanilang mga kilos habang sila ay humahawak at inihahanda ang kani-kanilang mga sandata. Habang hawak ang kanyang mahabang sibat, sinabi ni Dumpil na noon pa man ay hinahangaan na niya ang tinatawag na sibat ng higanteng dagat, at itinuturing niya itong isang dakila at mahusay na sandata. Sumagot naman si Raisin at sinabing hindi naman ito kasing husay at kasing halaga ng espadang hawak ni Dumpil, na kilala bilang isa sa 10 dakilang espada ng demonyo sa buong lupain. Inamin ni Dumpil sa kabila ng dakilang pangalan at katangian ng kanyang espada, hindi pa niya lubusang nagagamit at napapamahalaan ang tunay at buong lakas na nakatago rito. Idinagdag pa niya na sa ngayon ay nananatili lamang itong isang matalas at matibay na sandata, at wala pang ibang kakaibang kakayahan na lumalabas mula rito. Ipinaliwanag ni Risa na iyon ang tunay at pangunahing katangian at diwa ng anumang sandata. Sinabi rin niya na kahit ang tinatawag na espada ng tahimik na hari ay isang napakahusay at kilalang sandata ng demonyo, mananatili pa rin itong kagamitan lamang hanggat hindi ito napapamahalaan ng lubusan. Habang hawak ng mahigpit ang puluhan ng espada sa ilalim ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, ipinaliwanag ni Risa na ang tunay at buong halaga ng anumang sandata ay nakasalalay lamang sa hugis at anyo nito. Idinagdag pa niya na ang kailangan lamang gawin ay gamitin ito ng tama at mahusay, at hindi na kailangang isipin at hanapin pa ang mga nakatagong kapangyarihan na sinasabing taglay nito. Sa kanyang pananaw bilang isang bihasang mandirigma, sinabi ni Risa na ang mga nasabing kaisipan ay hindi kailangan at walang kabuluhan, at saglit na tumahimik ang paligid matapos ang kanyang pahayag. Nagpatuloy si Rizan at sinabing mayroon pa siyang nais idagdag sa kanilang pinag-uusapan, at nagtanong kung natatandaan pa ba ng lalaki ang uri ng espadang ginamit ng dating pangalawang puno ng palasyo ng espada. Agad na sumagot si Dumpil at kinumpirmang natatandaan niya ng lubusan ang nasabing bagay at pangyayari. Ipinaliwanag pa ni Risa na ang espadang hawak ng nasabing tao ay hindi isang banal at tanyag na sandata, kundi isang karaniwang bakal lamang na hinubog bilang espada. Gayunpaman, gamit ang simpleng sandatang iyon, nagawa nitong makipagsabayan at makipaglaban ng pantay sa ikatlong batang Panginoon. Ito ay patunay na mayroon siyang malalim at tamang pagkaunawa sa tunay na diwa at gamit ng anumang sandata. Itinuro ni Risa ng dulo ng kanyang hawak na sandata at sinabing kahit ang pinakamahusay at pinakadakilang mandirigma ay tiyak na mamamatay kapag tinamaan at nasugatan ang kanyang puso. Nanindigan si Rizan at sinabing magkatulad lamang at pareho ang magiging resulta, maging ang nasabing sugat ay gawa man ng isang banal na sandata at kahit ng simpleng patpat lamang na kahoy. Napagtanto ni Dumpil at inamin sa kanyang sarili na sa mahabang panahon ay nabibigatan at nalilimitahan siya ng pangalan at reputasyon ng espadang kanyang hawak. Kaya naman nabigo siyang ituon ang kanyang pansin sa mga simpleng bagay na siyang tunay na mahalaga. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at pagkadismaya sa kanyang sarili dahil sa kanyang naging maling pananaw at paggamit rito. Huminga ng malalim at naghanda si Dumpil, at sinabing siya na ang magsisimula. Itinaas niya ang kanyang espada na nagbigay ng matinding liwanag at kislap habang tinatamaan ng ulan at liwanag mula sa itaas.
Sumagot si Rizan at sinabing siya ay handa at pumapayag na magsimula na sila. Biglang sumugod at tumalon si Dumpil habang sumisigaw ng malakas, at buong lakas na inihagis at inatake gamit ang kanyang espada. Nagbanggaan ng buong lakas ang espada ni Dumpil at ang mahabang sibat na hawak ni Rizan, na lumikha ito ng matinding kislap at ugong na umalangaw-ngaw sa buong paligid, habang ang mga alon ng hangin ay humawi sa tubig na bumabagsak mula sa itaas. Habang patuloy na gumagalaw at umaatake si Dumpil, nabanggit ni Rizan ang pangalan niyang na si Ma Dumpil ay tunay na kahanga-hanga, sinabing sa kabila ng kanyang tungkulin bilang tagapagbantay at tagapaglingkod ng Batang Panginoon, nagagawa pa niyang pagtuunan ng pansin at paghusayan ang sining ng pakikipaglaban ng buong puso at walang pagkulang. Sa bawat pagtatama ng sibat at espada, ipinaliwanag na hindi lamang ito usapin ng likas na galing at talento, ang uri at pananaw ng isang mandirigma tulad niya ay mas mahirap makuha at taglayin kaysa sa anumang likas na kakayahan, matatag na sumasalag si Rizan at sumasagot sa bawat atake. Patuloy sa kanilang pagsasanay, sumisigaw si Dumpil habang umaatake ng paulit-ulit, at hinihikayat naman siya ni Rizan na ulitin pa ang kilos at sinabing mahusay at tama ang kanyang ginagawa. Ang paligid ay napuno ng mga ugong at tunog ng kanilang mga galaw, habang ang ulan ay patuloy na bumabalot sa kanila at nagbibigay ng malamig na kapaligiran. Sa malayo, makikita ang tanawin ng mga gusaling may tradisyonal na arkitektura, na nababalot ng ulan at kadiliman. Nang matapos ang kanilang ginagawa, sabay-sabay na nagtaas at nagtagpo ang kanilang mga baso na puno ng inumin, at sinabing mahusay at maayos ang kanilang ginawang gawain, idinagdag pa nila na panahon na upang magpahinga at magsaya ng kaunti. Nakaupo sila sa loob ng isang silid na nakaharap sa isa't isa habang umiinom at nagpapahinga. Humingi ng paumanhin si Sorayang dahil sa hindi niya namalayan ang paglipas ng oras dahil sa kanyang ginagawa. Sumagot naman si Rizan at sinabing walang problema at nauunawaan niya ito, dahil alam niyang kapag nakarating ang isang tao sa bagong antas ng kapangyarihan, kinakailangan at tumatagal talaga ang pagkilala at paggalugad sa bagong mundong nagbubukas para sa kanya. Bumaling si Sorayang kay Rizan at tinawag ito sa kanyang titulo bilang pinuno ng samahan. Sumagot naman si Rizan at nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin at itanong, habang sila ay nakatingin ng diretso sa isa't isa. Sinabi ni Sorayang na siya ay magsasalita ng diretsahan at walang paligoy-ligoy, ang kanyang mukha ay matatag at seryoso habang sinasabi ito. Tumingin ng diretso si Sorayang kay Rizan at malinaw na sinabi ang kanyang hiling na maging kanya at sumama sa kanya si Rizan. Ang mukha ni Rizan ay napuno ng matinding gulat at pagkamangha dahil sa hindi inaasahang paanyaya, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pagtataka. Sa labas ng silid, kitang-kita ang pagbagsak ng malalakas na patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno, na lumilikha ng matatunog na ugong na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa loob naman, matagal na tumahimik si Rizan at tila nag-iisip ng malalim bago ito nagtanong kung ang ibig bang sabihin ni Sorayang ay magiging tauhan at sakop niya ito. Habang dahan-dahang ibinubuhos ni Sorayang ang inumin mula sa lalagyan papunta sa mga tasa, malinaw at diretsahan niyang sinabi na iyon nga ang ibig niyang sabihin at kumpirmado ang kanyang nais. Nanatiling tahimik at hindi umimik si Rizan ng mahabang sandali matapos marinig ang kumpirmasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Rizan na mayroon lamang siyang dalawang tanong bago siya makapagpasya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling nagtanong si Rizan kung ano ang mangyayari at kung ano ang magiging kahihinatnan kung sakaling tanggihan at hindi niya tatanggapin ang alok na ibinigay sa kanya. Bahagyang ngumiti at sumagot si Sorayang, at sinabing karamihan sa mga tao ay karaniwang nagtatanong kung ano ang kanilang makukuha at makikinabang kapag tinanggap ang isang alok. Idinagdag pa niya na kakaiba ang ginawang tanong ng matanda dahil imbes na magtanong ng pakinabang, ito ay nagtanong naman kung ano ang magiging epekto kung sakaling tatanggi siya. Humarap ng diretso si Sorayang at sinabing ibibigay at ipapaliwanag niya ang dalawang posibleng mangyari at kahihinatnan batay sa magiging pasya niya. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng karanasan habang sinasabi ito, at ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matatag sa kabataan. Ang paligid ay nanatiling payapa at puno ng paghihintay sa kanyang sasabihin. Ipinaliwanag ni Sorayang na kung tatanggapin ang alok, marami at malalaking bagay ang hihingin at ipag-uutos niya sa matanda. Sinabi rin niya na kapalit nito, kung naisin man ng matanda, ay maaari rin itong humingi at umasa ng maraming bagay mula sa kanya. Gayunpaman, nilinaw niya na ang ugnayang mabubuo nila ay hindi katulad ng sa isang Panginoon at kanyang alipin o tagasunod lamang. Nagtanong naman si Rizan kung ang ibig bang sabihin nito ay gagamitan lamang nila ang isa't isa para sa kani-kanilang layunin. Sumagot si Sorayang at sinabing kung ilalarawan ng mahigpit at diretsahan, ay tama at iyon nga ang ibig niyang sabihin. Habang umiinom mula sa kanyang tasa, muling nagtanong si Rizan at inulit ang kanyang nais malaman kung ano nga ba ang mangyayari kung sakaling hindi niya tatanggapin ang iniaalok na ugnayan.
Tumingin ng diretso at sumagot agad si Sorayang na iyon lamang at wala nang iba pa, ipinaliwanag niya na kung sakaling tanggihan, magpapahinga lamang sila sa lugar na iyon at pagkatapos ay maghihiwalay na ng landas at magpupunta na sa kani-kanilang patutunguhan. Nagtaka at muling nagtanong si Rizan kung iyon lamang ba talaga at wala nang iba pang mangyayari. Sa malayo, makikita ang tanawin ng mga gusali at hardin na nababalot ng ulan at kadiliman. Sumagot naman Sorayang at nagtanong pabalik kung inakala ba at inasahan ni Rizan na gagawa siya ng masama at sasaktan ito kapag hindi sumang-ayon. Binanggit ni Rizan na sa usapin ng pagtaong tungo sa pamumuno at kapangyarihan, walang puwang ang pagiging walang kinikilingan, mayroon lamang mga kakampi at mga kaaway. Nagtanong siya kung hindi ba siya magiging kalaban ng kabataan sa oras na tanggihan niya ang inaalok na ugnayan, sumagot naman si Sorayang at sinabing kahit hindi siya pumayag, mananatili lamang siyang pinuno ng samahan at hindi ituturing na kaaway. Muling nagtanong si Rizan at inalam ang dahilan ng ganitong pananaw, at ibinahagi ang kanyang pangamba kung sakaling sa hinaharap ay kailangan niyang makipagtulungan sa iba at maging dahilan ng pagbagsak ni Sorayang. Sumagot naman si Sorayang at sinabing sa oras na mangyari iyon, doon lamang niya ituturing na kaaway si Rizan. Sinabi ni Rizan na kung ganoon nga ang takbo ng kanyang isipan, maaaring sabihin ng iba na mapagparaya siya, ngunit hindi siya kikilalaning matalino. Tumugon si Sorayang at sinabing sa halip ay tatawagan siyang hanggal at walang muwang, at tiyak na ganoon ang sasabihin ng lahat. Habang dahan-dahang ibinubuhos ang inumin mula sa lalagyan papunta sa tasa, ipinaliwanag ni Sorayang na mahalagang nasa kanyang panig ang 7 pamilya ng samahan ng demonyo upang makapagsagawa ng paglusob sa makatarungang alyansa at sa matibay na kuta ng bakal at dugo. Idinagdag pa niya na ang pagpapalaya at pagpapakawala ng isa sa mga ito ay maituturing na malaking kamalian at kahangalan. Nagulat at muling nagtanong si Rizan kung ang ibig bang sabihin nito ay balak niyang lusubin ang dalawang makapangyarihang organisasyong nabanggit. Nagpatuloy siya at inalam kung ito ba ay hudyat ng kanyang balak na simulan ang isang malawakang digmaan. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkamangha habang binibigkas ang mga pangalan ng mga grupong kilala sa kanilang lakas at kapangyarihan. Bahagyang ngumiti at sumagot si Sorayang na hindi niya alam at hindi pa niya napag-iisipan ng lubusan ang mga bagay na malayo pa sa hinaharap. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging mabagsik at matapang, at sinabing handa siyang gumawa ng mas marami pang masasama at mas matitinding bagay kung ito ang kailangan upang tuluyang mapuksa at mawala ang mga kalabang iyon. Ang mapulang liwanag ay bumabalot sa kanyang paligid habang binibigkas ang matinding pangakong ito. Nagtanong si Rizan kung ano ba ang tunay na mithiin at pangarap ni Sorayang, at muling inulit ang tanong tungkol sa kanyang mga layunin at patutunguhan. Ipinaliwanag pa ni Sorayang kung ang hangarin ba nito ay palawakin ang kanyang kapangyarihan at mamuhay ng marangya bilang pinuno, o kung nais lamang niyang panatilihin ang kanyang katayuan at mamuhay ng payapa sa natitira niyang panahon. Nagtanong si Rizan kung sakaling makipagdigma ang kanilang samahan, magtatago ba at lalayo lamang ba si Sorayang. Nilinaw ni Rizan na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag na kung magkakaroon ng digmaan, ang kanilang pamilya ay tiyak na nasa pinakaharap na bahagi ng labanan. Gayunpaman, idinagdag niya na ibang usapan na kung sadyang balak at pinaplano ng kabataan na simulan ang ganitong malaking gulo at digmaan. Habang tumititig ng mariin si Rizan, muli binanggit ni Sorayang na sa usapin ng pagpapaligsahan para sa pamumuno, walang puwang ang pagiging walang kinikilingan at pagiging nasa gitna lamang. Idinagdag pa niya na ito rin mismo ang sinabi ng kabataan kanina pa lamang, at ngayon ay inuulit niya ito bilang paalala at paglilinaw sa katotohanan ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sinabi ni Sorayang na sapat na ang mga napag-usapan at ititigil na muna nila ang mga ganong kaisipan. Malinaw niyang ipinahayag na kahit patanggihan ng matanda ang kanyang inaalok na samahan, hinding-hindi niya sasaktan at gagawa ng masama ang buong angkan ng Jiyo-Jiyong. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na kung tatanggapin ang alok, kailangang makibahagi at makisalo si Rizan sa lahat ng uri ng hirap at pagsubok na kanyang pagdadaanan, ngunit kung sakaling ito ay tanggihan naman, malaya lamang siyang makakapagpahinga sa lugar na iyon hanggang sa kanyang naisin bago bumalik sa kanyang sariling tirahan at gawain. Sinabi ni Sorayang na inaakala niyang nauunawaan na ng matanda ang kanyang tunay na hangarin at layunin, at umaasa siyang nabawasan na nito ang bigat na pasanin sa kanyang isipan at balikat. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa ikalawa at huling katanungan na nais niyang malaman. Tumingin ng diretso si Sorayang at sumagot si Rizan na nasagot na at nalaman na ni Sorayang ang kanyang ikalawang tanong kahit hindi pa ito tuwirang nabibigkas. Inamin ni Rizan na ang nais sana niyang itanong ay kung ano ba talaga ang tunay na layunin at patutunguhan ni Sorayang. Idinagdag pa niya na kinakailangan niyang malaman kung anong uri at katangian ng tao ang kaharap niya, bago siya makapagbigay ng kanyang pinal na pasya at sagot sa inialok na ugnayan.
Habang dahan-dahan inilagay ang kanyang tasa na puno ng inumin sa mesa, muling nagtanong si Rizan kung totoo ba at tiyak na ang hangarin ng kabataan ay tuluyang mapuksa at mawala ang makatarungang alyansa at ang matibay na kuta ng bakal at dugo. Sinabi ni Rizan upang maisakatuparan at matupad ang hangaring iyon, kailangan munang makamit at mahawakan niya ang posisyon at kapangyarihan bilang tunay na tagapagmana at pinuno ng kanilang samahan. Sinabi niya sa gitna at habang isinasagawa ang lahat ng mga hakbang at pagbabagong iyon, tiyak na marami at malalaking dami ng dugo ang dadaan at dadyugo. Ipinaalala ni Risa na ang ginagawa at hinihingi ng kabataan ay ang pagsuporta at pagtulong sa ama ng ika-6 na batang Panginoon, na siya ring isa sa mga tumatakbo at karibal para sa posisyon ng pamumuno. Tumingin ng diretso at kalmado ni Sorayang habang sinasabing nauunawaan at batid niya ng lubusan ang lahat ng bagay na nabanggit at ang mga kahihinatnan nito. Inilabas at iniabot ni Rizan ang kanyang tasa habang nakalahad ang kanyang kamay. At magalang na humiling na sana ay mapunan itong muli ng inumin. Habang dahan-dahang tinutupad ang hiling at ibinubuhos ang inumin, malinaw na ibinahagi ni Rizan ang kanyang kaisipan na ang kanyang anak ay hindi angkop at walang sapat na kakayahan upang maging pinuno ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na sa kanyang palagay, hinding-hindi magagawang talunin at mapagtagumpayan ng kanyang anak ang una at ikalawang batang Panginoon, na siyang mga pangunahing karibal at may higit na lakas at galing, habang hawak at inaangat ang puno ng inumin, sumagot lamang ng maikli at kalmado si Sorayang at nagtanong kung iyon ba ang kanyang tunay na palagay at paniniwala. Bumaba ang mukha ni Rizan at nagpatuloy sa pagsasalita, at binanggit na kung mayroon mang madugong pangyayari at gulo na magaganap sa panahon ng paligsahan para sa pamumuno, lahat ng ito at anumang kasamaan ay maiuugnay at mapupunta lamang sa pangalan at bahagi ng kanyang anak. Habang nakatitig ng mariin at puno ng determinasyon, mariing binigkas ni Rizan na walang anuman ang makakapagpabago sa kanyang pasya, at sa anumang mangyayari ay sisiguraduhin niyang mapapatay at mapapuksan niya ang kaharap niya. Kalmado lamang na sumagot si Sorayang habang hawak ang kanyang tasa, at sinabing hinding-hindi mangyayari ang bagay na iyon at walang anumang masamang kahihinatnan na darating sa kanya. Sabay na nagtama at nagpang-abot ang kanilang mga tasa na puno ng inumin, na lumikha ng malakas at malinaw na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Mabilis na tumayo si Rizan mula sa kanyang kinauupuan. Nakatayo ng tuwid at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay, malakas at malinaw na ipinahayag ng matanda na siya si Jong Rizan, ang pinuno ng angkan ng Jeojeyong, at mula sa sandaling iyon ay buo ang kanyang pasya na maglilingkod at magtatalaga ng kanyang sarili sa ikatlong batang Panginoon bilang kanyang tanging Panginoon at Amo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na puno ng katapatan at pagpapasakop. Sa kanyang isipan, nabanggit ni Sorayang na tila kakaiba at nakagugulat marinig ang tawag na Panginoon mula sa taong tulad niya. Idinagdag pa niya na kung tatayo rin siya bilang paggalang ay tila hindi nararapat at masama ang ugali para sa isang taong kusang loob na nagpa siyang maglingkod at magpasakop sa kanya. Sa huli, tumingin ng diretso si Sorayang at sinabing umaasa siya at inaasam na magkakaroon sila ng maayos at matagumpay na pagtutulungan mula noon at sa mga darating pang panahon.